Sabi nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ang idea na to ay pinakilala ng motivational speaker na si Jim Rohn. Ipinapaalala nito kung gaano kalaki ang impact ng ibang tao sa buhay natin. So, sinong nasa circle mo? Tinutulungan ka ba nilang mag-grow? O baka sila ang tahimik na humihila sa ipababa? Ngayon, pag-uusapan natin ang art of choosing your friends wisely at kung bakit mahalaga ito para sa growth mo. Ang friendship ay isa sa pinakamakapangyarihang relasyon sa buhay. Sabi nga ni Aristotle, what is a friend? A single soul dwelling in 2 bodies. Ang mga taong nasa paligid mo ang nag-i-impluwensya sa iyo kung paano ka mag-isip, kung paano ka magdesisyon, at kung paano mo tinitignan ang sarili mo. Kaya naman, mahalaga na i-align ang mga magiging kaibigan mo sa goals mo para sa growth at self-development. Ang tunay na kaibigan, suportado ang growth mo. Sila dapat yung mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo para abutin ang mas mataas na pangarap. Maaaring sila yung nagtutulak sa iyo na simulan ng side hustle na matagal mo nang pinag-iisipan o tumutulong maghanda para sa isang importanteng job interview. Sila yung hinahamon kang maging mas mabuti nang hindi ka nilalait. Sabi nga ni Dr. Brené Brown, a true friend is someone who can bear witness to your success and your struggles without envy or judgment. Pero hindi lahat ng pagkakaibigan ay created equally. May mga relasyon na nagiging toxic. Sinisip-sip ang energy mo, imbis na nagdadagdag dito. Siguro ito yung kaibigan na laging iniinsulto ang pangarap mo. Mahilig sa drama, o yung hindi man lang pumapalakpak kapag nagtatagumpay ka. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, it is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. At applicable din yan pagdating sa friendship. Kung ang mga kaibigan mo ay pumipigil sa growth mo, baka panahon nang i-reassess ang mga ito. Ito ang katotohanan. Ang pag-let go sa mga relationships na hindi na healthy ay hindi pagiging selfish. Ito ay responsibility sa sarili. Ang time at energy mo ang pinakamahalaga mong resources. Dapat ito ay inuubos sa mga relasyong nagbibigay lakas at suporta sa iyo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, choose to be strong rather than safe. You are the architect of your own mind. At kasama rito ang pag-build ng tamang influences. So, paano mo pipiliin ang tamang kaibigan? Simulan mo sa values mo. Ano ba ang pinakamahalaga sa iyo? Integrity? Ambition? Kindness? Or siguro, curiosity? Humanap ng mga taong may parehong values gaya ng sayo. Halimbawa, kung personal growth at fitness ang importante sa iyo, makisama sa mga taong hinahamon kang maging best version ng sarili mo sa areas na yan. Isipin ng mga kaibigang tinatama ka lovingly kapag nagpo-procrastinate ka, pero sumasama rin para mag-celebrate kapag tatagumpay ka. Sabi nga ni Oprah Winfrey, surround yourself with only people who are going to lift you higher. Hindi ito tungkol sa dami ng kaibigan. Ang isang maliit pero genuine na circle ng kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang mababaw na koneksyon. Sabi nga ni Seneca, isang Roman Stoic philosopher, one of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Ang lalim ng samahan ang nagbibuild ng lasting at meaningful na relationships. Huwag mahiyang i-expand ang circle mo sa mga lugar kung saan nangyayari ang growth. Sumali sa mga communities o groups na aligned sa goals mo. Maaaring ito'y professional network, hobby club, or volunteer organization. Dito nagfo-flourish ang inspiring na friendships. Dapat, ang mga kaibigan mo
ay kakampi mo sa journey ng self-development. Tumutulong sa'yo na maging best self mo. Panahon na siguro para i-let go ang mga taong mahilig sa drama at madalas nagdadala sa'yo ng negative vibes. Iwan ang mga nagpapanggap na kaibigan na naaalala ka lang tuwing may kailangan or secretly kang tinatawanan kapag nagkakamali ka. Kadalasan pa nga, hinihintay kang magkamali para mapagkaisahan kanilang siraan at pabagsakin. Tandaan ang mga salita ni Ralph Waldo Emerson. The only way to have a friend is to be one. Kaya piliin mo silang mabuti. Mag-invest sa friendships na nagbibigay inspirasyon at lakas sa'yo. At huwag matakot mag-let go kung hindi sila ganun. Dahil mahalaga ang growth mo. At ang mga tao sa paligid mo ay may malaking parte sa paghubog nito. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video.